Photo, may camera dito. Camera. Uy. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. Are you designating me as the presiding officer? Because the position is already vacant. I think you must select somebody to take the position. I am no longer the presiding officer. So you designate a presiding officer. In the meantime, I Yes, sir. suspend session. Sinabi naman natin, walang paalala. Yeah, are we resuming? Yes, with session resumed, may I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer. Any objection? There being none, the motion of Senator Ivy Marcos is hereby. Will you also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader? There is a motion by Senator Alan Peter Cayetano that Senator Joel Villanueva be made as acting majority leader. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, there was a nomination by Senator Ivy Marcos who elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President.
And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Is there an objection? There being none, the period, yes, is there an objection, Senator Polino? We do not object because we do not have numbers, but we would like to manifest our serious reservations. Noted, Senator Pangilinan. There is a pending motion by Senator Villanueva to close the period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is carried. Senator Pangilinan. May we ask, Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President, and suspend the session. Session is suspended.
Ready to issue, Mr. President. Session is resumed. Mr. President, at this juncture, I move that we reconsider the closing of the nomination of the Senate President, Mr. President, and we'd like to give the floor to Senator Ping Lacson. So move, Mr. President. We first have to upload the motion by Senator Joel. Is there an objection? There being none, we'll just move. Senator Lacson, sir. Thank you, Mr. President. I move to nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President. So, Mr. President. Is there an objection? There being none, okay, we are to see There are two nominations. there are two What we will do now is candidates for not Senate voting, Mr. presidency. President. One is Senator Alan Peter Cayetano, and the other is Senator Tito Soto. Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed with the roll call vote. Secretary, please. Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Escudero.
Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Cayetano Pia, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Subiri, What is your vote? Senator Sobriter, Cayetano. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstentions, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Session is resumed.
oath of office. To the Republic of the Philippines. the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose, without mental reservation or purpose, so help me God. so help me God. Happy. Hindi ako nag-down. Lumipat ako ng pwesto. Hindi pa. Mary, balik tayo. Gusto mo. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11 Jerry, na naging isa sa sa video core nyo. na paniniwala ng aking pagkatao at pananampalataya. Gusto ko po si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Hudyo at Kristiyano. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. Though we may be weak, He is strong. But we are reminded that if He has a plan, we have to do the right thing. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutusin po ang dinadaanan ng henerasyon na to. Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jinggoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation nyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro-Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities. It wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial killings. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis. Nagli-lift pa lang ang COVID, nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict.
sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you fast forward. The crisis of the Philippines when it comes to corruption and flood control. The biggest corruption scandal in our country. Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel. And then, our young people have to face the prospect of a changing world through AI. And while we are worrying, leaders around the world in Canada, India, US, Australia are excited of AI. They said that it will bring in a new wave of millionaires, billionaires. It will bring in high-quality jobs. Pero tayo po ba'y naghahanda na? We might not feel the crisis here in the session hall, but our people, may it be the Grab drivers, the tricycle drivers, jeepney drivers, yung maliliit na kalendriya, yung mga beneficiaries ng 4Ps, ramdam na nila. So nung kinamayan po ako ng former Senate President Zubiri, sabi niya, hindi siya naiinggit sa trabaho dahil mahirap po ito. But I take a step forward, my dear colleagues, and offer myself to serve you. Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. So I urge all of you, let's unite, let's discuss. Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news, and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, the truth shall set us free. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. From a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi to Facebook, hindi to social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. It doesn't mean anything if we are say we're devout Muslims or we're devout Catholics or devout evangelicals if we cannot love each other. In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear, the impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. But the process is as important as the result. Hindi natin pwedeng sabihin, she or he will make a bad president. Or wala na tayong maasahan dyan sa presidente, wala na tayong maasahan sa vice president, impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job. But I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions dahil mabigat ang politika. Pero actually, we've worked together. And if we could only go back 20 years and then go back now, can we go to 20 years from now? And let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa ng pagsisisihan natin. So feel free to call me out if you think mali ang direksyon. So dear colleagues, again, thank you. God bless you. Maraming salamat sa inyong lahat. Session is suspended for a minute.
Ngayon na. At katatapos lang po ng pahayag ng bagong Senate President at pakinggan po natin talumpati ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano. At isa sa mga highlights ng kanyang sinabi, wala rin pong kinalaman sa magaganap na botohan sa impeachment para kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pagkakahalal bilang bagong Senate President. Sinabi rin niya na feel free to call me out kung sa tingin nyo ay mali ang direksyon na kanilang tinatalakay o tinutukoy. Sa punto pong ito, tawagan po natin ang ating isa sa mga kasamahan na si Sandra Aguinaldo. Yes, JP, nandito ako ngayon sa Senado at kanina nga ay naging mainit no at emosyonal yung pagpapalit ng liderato ng Senado kasi bago yan ay nakita nyo naman sa ating video yung biglang pagdating ni Senadora Bato de la Rosa at kanyang inireklamo na hindi raw siya agad pinapasok dito sa session hall at meron daw mga NBI na nakaabang sa kanya at meron siyang pinapakita niya JP yung mga daliri niya na apparently ay nasaktan siya dahil bago siya nakapasok doon sa session hall at nahinto nga no gaya nung naipakita natin kanina nahinto pansamandali yung sesyon at yung mga senador na kaalyado ni Senator Bato de la Rosa ay lumapit sa kanya. Ganun pa man, pagkatapos niyan ay dineklara na nga na meron ng bagong Senate President, dineklara nga bakante ang lahat ng upuan sa Senado at nagkaroon ng botohan at sa huli ay merong 13 na boto na nakuha itong si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Siyam naman po ang nakuha na boto niya former Senate President Tito Soto at meron pong dalawang nag-abstain. Isa po dyan si Senador Juan Miguel Zubiri na nagsabing mananatili siyang independent na member ng Senado. At syempre, gaya naman na inaasahan, yung mga kaalyado rin talaga ng ni Cayetano yung bumoto sa kanya. Pero customary po, isa sa bumoto sa kanya ay si Soto mismo. At si Cayetano naman po, ibinoto naman niya si Soto dahil ganun po ang tradisyon dito sa Senado. Ang interesting ng JP, ma-share na rin natin, ay isa po sa bumoto kay Cayetano itong si Senadora Loren Legarda. So ngayon na nagpapatuloy JP at sinantabayanan natin yung magiging diskusyon pa nila no matapos na po itong talumpati ni Senador Alan Peter Cayetano. JP? Sandra, maliban kay Senate President Cayetano na bagong Senate President at kaya dating Senate President Tito Soto, maaari mo bang idetalye kung sino-sino ang mga bumoto pabor para kay dating Senate President Tito Soto at sino-sino naman ang mga bumoto para kay Senate President Cayetano? JP, sa ngayon, hinihingi natin yung official list kasi mahirap nang magkamali. Pero ang sigurado so far na talagang narinig ko at nasaksihan ko, ang boto kay bagong Senate President Cayetano ay kabilang nga dyan si Senador Legarda, Padilla, Senator Villanueva, Senadora Camille Villar, at pati na rin si Senador Mark Villar na kanyang kapatid. At siyempre po ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. At doon nga po dineklara na lahat yan ay 13 JP at ang sinasabi nga ay unang pasok pa lang nitong si Senador Cayetano nung siya ay tumayo, sinabi na niya kaagad na meron na kaming 13 na boto. At yaan ay dinaan pa rin, ganun pa man, sa paisa-isang pagtawag sa mga pangalan at pagboto naman ng mga senador. At doon nga nakumpirma na merong 13 votes at yun na nga, nagpalit na ng liderato itong Senado. JP? Okay, maraming salamat Sandra Aguinaldo para sa iyong ulat. Makikibalita kami sa iyo ulit mamaya sa latest sa Senado. Sa puntong ito, puntahan naman po natin ang ating kasamahan na si John Consulta para sa kanyang report. John? Yes, JP, sa mga sandaling ito, ang ating vantage point ay nandito tayo sa may premise sa labas ng Senate building
At ang pinaka-sitwasyon dito ngayon, JP, ay total lockdown ang buong Senado. Yung pinaka-gate niya, ito ay sarado, no? Nakasara, walang pinapayagang makapasok na sasakyan, wala ring pinapayagang sasakyan lumabas. At yun namang pinaka main entrance ng Senate building, JP, no? Yung dalawang area doon na usually ay lumalabas at pinapasukan ng tao, nakababa yung mga steel door. Ang nakita nating pagkakataon lang, JP, na itinaas ito kanina ay nung may mga lumabas na mga bisita. At meron din tayong nakitang mga ilang Senate staff na lumabas, pero binilaan sila na sa oras na sila lumabas, maaaring mahirapan na sila makapasok, pero nag-decide pa rin silang lumabas. So sa mga oras na to, JP, no, na nananatiling talagang ramdam mga tensyon dito sa may bandang bahagi nga, no, ng gusali ng Senado, dito sa labas. At marami ang nagtatangkang pumasok dito sa may area ng Senate compound. Pero hanggang doon lang sila, JP, no, sa may pintuan, no, dito sa may area ng gate. At yung ilang mga gamit na gustong ipasok ay idinadaan sa ibabaw na lamang nitong pintuan, no, ng daanan ng mga tao. So sa mga oras na to ay patuloy tayong mag-aantabay kung ano pa ang magiging kaganapan sa mga susunod na oras. JB. John, yan bang mahigpit na seguridad at tensyon sa gusali ng Senado ay may direktang kinalaman sa mga subpina ni Senator Bato de la Rosa na inilabas din? Nabanggit ni Sandra Aguinaldo kanina na meron ding gulo at nagkaroon din ng tensyon sa pagdating ni Senador Bato de la Rosa sa unang pagkakataon simula ng kanyang pagtatago. John. Yes, JP, ang ating impormasyon nakuha, no, may mga talagang law enforcement operatives na dumating dito sa may bahagi ng Senado, pero doon sa detalye ng kanilang plano, ito po ay patuloy nating aalamin. Pero ang sigurado ngayon, JP, ay nakita natin kanina, no, na mayroong mga pumasok na mga ilang law enforcement operatives. At kung hindi nagkakamali, yung iba ay maaring kapulisan mula sa Pasay din. At mayroon din tayong mga nakitang nag-effort na pumasok, pati yung security, close-in security nitong si Mayor Lani Cayetano ay sa sobrang higpit, JP, hindi pinayagan makapasok, no, yung kanyang close-in security. Tanging si Mayor Lani Cayetano lamang ang pinayagang pumasok. So ngayon talaga todo higpit ngayon dito, JP, no, ang sitwasyon at inaasahan natin na baka magkaroon ng pagbabago sa mga darating na oras, lalo pat meron ng development sa loob ng Senate building kaugnay sa liderato ng Senado, JP. Okay, maraming salamat, John Consulta. Babalikan ka namin sa iyong karagdagang detalye. Ilan sa mga nabanggit ni John ay ang siguradong pumasok ng ilang law enforcement operatives sa loob ng Senado. Hindi pinapapasok ang ilang opisyal o ilang local officials gaya ng asawa ni bagong talagang Senate President Alan Cayetano. At babalikan nga po natin si John.